Hello and what's up mga ching welcome to our first, I don't know kung vlog ba to or podcast ba to, but this is like our first Basta ako po ang bonding for comment kay 2016. So with me are my sibling, my tita, and my cousin. So magbubukbang tayo ngayon mga ching And of course, along the way may mga questions tayong sasagutin. Pwede rin sila mag-participate. Oo, ano kayang question yun, guys? So, May question kayo? Siyempre, gusto namin ding makilala nyo kami. Ayan. So, introduce yourself. Alam mo na siguro, di ba? Kilala siguro ako dyan. Hi everyone! Ako pala ang anak niya. Value. Yes! Pamangkin? No, pamangkin, right? Ate? Yes, correct. Pero tinatawag namin siyang ate ng lahat, kuya ng lahat. Of course. Ugi ng lahat. Ugi kayo. Bakit ba Ugi ang tawag sa'yo? Hindi ka kakita na. Ano daw? Bakit ba? Kamukha ka na si Ugi. Kasi maliit na bata. Hi, Cherida! Cherida Brian. Palit ng bata. Okay, ready na. So, we are in Manila ngayon. So, syempre. Our topic for today. For how long ka nag-stay? Our topic for Christmas today morning. is Sa akin or sa'yo? sa akin. So, yung pag-uusapan natin tonight mga katingching is that I'm going to ask them questions. Kasi syempre, we are in a place wherein, in Manila. And Manila is known for mostly mga Christians, right? So, Yes. Christian society. I would like to know that ako kasi I spent most of my time in Cebu. So, although Christian na rin siya, so I have another experience there. So, I want to know, or kayo, you might want to know as well, what is it here in Manila as someone who is from the province, right? And Tausug. So, for everyone, marami kasing tribes sa Zamboanga City, di ba? May Samal, may Tausug, may Biakan, marami isang Maguindanao. So, kami mga Tausug, kami mga Katingtao. So, sila, hindi kami sabay-sabay lahat nag-Manila. So, I think, I wanted to know their experiences here in Manila. So, how long have you been here in Manila? I think 6 years. 6 So years. 6 years and working in BPO for 6 years, staying here in Oh, So- that's good to know. Kasi when I was in Cebu, I rarely see Muslims, although may mga Muslims, but particularly Tausug working in the Hi, BPO viewers. industry. Mhm. Diba? Hi, to the viewers. Hi to five viewers. Hi, viewers. Thank you for watching. Drop your Kain questions if tayo. you do have. Alicia, how many years are you here in Manila? Almost 4 years. 4 years. On May 12 in Very 5 specific. p.m. Very specific. So 5 years. I think ito yung pinakamatagal. Nagbibilang na siya. Pero guys, Hmm? before ako pumunta ng Manila, 1 year pa po ang pinilit ang tatay ko ni ate. Yun. Because I'm a dance girl. And alam naman natin ang mga magulang natin. Safety Very- first. Very strict talaga. One of the Tausug Yeah. culture is parents are very strict when it comes to their daughter. Yes. Ikaw, Ako? natapos na nagbilang. So ilang years ka dito sa Manila? 12 Hindi years? ako like for Wow. 12 years. So after you graduated from college, Yes. November 27, ng Manila na tawa. 2014. Manila ka na. 12 years ba? And then, Yes. what was your first job here in Manila? I think e-commerce. 1 year pa. Bago nakapag-work. So, So ronda-ronda your, muna ko talaga. focus sa e-commerce, di ba? E-commerce business. Online business. Yes, online Oo. business. Okay. Pero struggle, super mga first year dito sa Manila. Yes. Then nag-BPO ka din, di ba? Then nag-BPO. So all of us talaga. Shout out sa company ko, nag-resign ako. At least nag-resign, hindi nag-awol, di ba? Anyway, so there. So now, since we are from the province, and then we heard about Manila, di ba? Ikaw, growing up, is it really your dream to be, to live here in Manila? Yeah, actually, yes. Yeah, sabay kami nangarap niya. Yes. Oh. BPO. Actually, my dream job is to work in BPO. So, So, I'm living the life bakit I want. BPO? Di ba you're a midwife graduate? Yes. Right? Why not work
in abroad? Bakit No. BPO? It's because BPO because I look up my kuya and also my brother. Yes, my brother because he's working in BPO as well. So I decided to work in BPO. And as I observe, working in BPO is, you can lead your life like at the same time you can enjoy your life and then you are working at the same Ate Mon, time. may question si Ate Mon, guys. What I really want. Morning bula. Yun. Okay. So BPO. Oh, so I'm happy because na-inspire pa. Na-inspire pa na. Na-inspire pa na sila. Influenced by you. Well, Because of our kuya. alam nyo guys, hindi kasi kami pinanganak ng mayaman. Medyo ano kami, salat sa buhay. Charis lang. Oo. So yung naging But at puhunan, least, naging you puhunan survive. talaga namin is education. Kaya alam mo yun, we have to really go to school para Yeah. baka, di ba, may ma-achieve tayo. So yun. So ikaw, Alicia, di ba, you're a tourism graduate, right? Yes. Bakit BPO? Ako guys, hindi ko pinursu yung tourism because matanda na po yung mga magulang ko. I want to spend more time. Oh. And BPO Very kasi, family-oriented. cousin, titas, titos, galing BPO po sila. So, ma-inspired ako. Ako talaga nag-start sa BPO. Yes. Yes. And Okay. Papa Jules, shout out. Oo. And my uncle, and which is, well, baka nagtataka sila, bakit parang, di ba, ang bata ng tita nila. Yes. Day kilay ko, day makabuka. Makabuka ng Next question na po. Next question. Ay, ito talaga, oh. Pwede ka sa kakakitaan, middle of the Ay, ito talagang kilay ko. Ano yan? Facebook? Yeah, Facebook po. Hindi ka, madilim doon nga pa. No. Yun. Yes, okay. So, tapos, This is ano na, important, yung so, walang- di ba, we are Tausug. So, what is that one thing you like about being Tausug? Let's start from Twanish. Ako, siguro diba? Yung napipreserve pa din namin yung pagiging namin, Conservative. conservative kahit nandito kami sa Manila. So, one thing is wearing hijab all the time. So, kahit saan man ako magpunta, pinapanindigan ko kami. Actually, that's one of the challenging parts when you live here in Manila, di ba? Kasi lahat, may iba, di ba, may mga kwento ko naririnig na, o bakit may mga may Muslim sila, pero pagdating na dito sa Manila, natatanggal na Yes. So, di ba? Good for you guys, parang hindi kayo na-tempt na, alam mo yung, para makisabay sa, tanggalin yung hijab. Good. Faith. Ikaw, Alin, Faith of God. Yeah, same as Allah. Ate Kweng. what is it that you like being a Tausug? Yeah, wearing my hijab until the last breath of my life. What? Amin. Actually, that's the right thing to do. Di ba? Obligatory. sa I Muslim remember, na. sa family kasi natin, di ba, growing up, hindi sabihin mag-hijab ka na agad. No, We yeah. don't Oo, need it, oo. right? Yun ang maganda sa family namin, parang we don't, Voluntarily, kung Oo. sinong gusto. so pag once nag-hijab ka na, there's no turning back. Yes, So, dapat kaya- panindigan mo. Oo, kaya pinapaano talaga, piniprepare ka talaga Like, sino daw yung ng pogi? parents. Sunod na sa dalawa, Kaweng. Who's that? Sister Nikki Lai. Natin. Sino? Ito, guys. Yun. Hi. So, wearing hijab si Aling kasi very conservative. O, yun Si Ate Jen. Miss- Ganyan. Ikaw, what is it that you like being Tausug? Kasi syempre, iba-iba tayo ng culture, di ba? Ang Tausug, umaranang iba-iba yan Yes. tayo ng culture. Yeah, so Tayo mga Tausug, ano yung pinakagusto mong culture natin? Or paniniwala? Or maybe behavior natin as a Tausug? Oh my God. Ano yung pinakagusto mo? Wali? Meron. Kaya, Tausog kasi, di ba, we have lots of pero karamihan kasi sa mga sasabi Tito nila, Boy Abunda. Tausog is the bravest. yun, so Saan yun ang ka pinakagusto nag-live? mong yung mga Facebook. Tausug. Ah, yan, Facebook. Ate Ate Jen. Matapang. Facebook yan? Oo, Facebook. Kaya yun naman, so of all the tribes ata, Tausug yung pinakataputan, di ba? Kasi they believe na life begets life, di ba? Kung bayad ang kinuha sa'yo, Yung Ganun din ang kapalit. ganun din ang kapalit. But So, disclaimer, guys.
All of Muslim, pwede pa pong madahalat sa usapan. Yes. Yung hindi naman maririnig ng namin rumors, it's not true. And we are very, approachable. So, yan, Yes, actually, one of the things I like being townsend is hospitable. Accommodating and hospitable. Kasi remember, di ba, baong kita bisita, bang-bangway bisita, yung lamay, tao yung mga Yes. Pero bang unal. pag may, Tapos nakit. pag may bisita, lumalabas Oo, sa so mga masarap. chicken, oo. Tapos kaya yung mga gandang plato. correct, yung mga kung natutulog na Malalabas yung mga sinaunang plato ni Mother. Ay, correct. Mother Ina. Tapos, pag sa kwarto ka natutulog, o doon ka muna sa labas ang bisita ang matutulog sa kwarto, di ba? So that's part of being, although It's not almost state ng tao. Oh. That's how we ganun talaga. welcome. Tapos, kapag may bisita, dapat, di ba, pinapainom talaga. Basta ang Bilihan pinaka, mga, gusto ko pag may bisita na sa gilid ako para mabigyan mo. oy, pero pinapalabas, doon muna kayo. Kasi Oo, parang, kasi bongga ang pinapa, di ba? Mga, pag walang bisita, tubig lang. Pero pag meron, lumalabas sa mga juice. Ang Pag mga, wala nang bisita, tapos may tira, oh, yun na. paunaan na. Kaya nakatambay sa side. You know. So that's one of the things I like being townsend, being accommodating and hospitable. So kahit saan naman tayo napupunta, nadadala natin yung mga, yeah. ano na yun. May question Good sa to daw know. si Yong. Sana si Yung. Si Yong, PR. diyan ka muna. Tayo. Ayun. Sa So, next question. if there is something you like being a townsend, what is it you don't like about being a townsend? I don't like. Translate please. I Wala don't naman. like. Ako List, ano, pinaka-list na ayaw mo sa sa behavior or paniniwala ng isang townsend. ako I think ano, yung masyadong maraming That's what. no, Yung ayaw mo lang naman. I mean, Ayaw lang. in your own opinion naman to. So, do not hate us on this. Yeah. Ano lang naman Ang to daspat namin. po to, guys. Ano to, I mean, opinion lang naman to namin. So, you don't want to cause Oh, any what harm. if I ate? Ako siguro, Yung Japan mo. although hindi naman siya napapractice na, yung arranged marriage. Yung isa yun sa mga things na Ayun. na Before. ayoko. Oo. Kasi, di ba, hindi lang naman siya sa tausog na niyan. I think all across, actually lahat Islam, ata ng Islam. yes. Pero yun ang, in a modern days, parang yun ang ayoko ni, ayoko. Kasi parang, di ba, parang you will be marrying someone na you don't know. know, di ba? But we respect for those who already Oo. committed fixed Mm-mm. marriage, Yun naman, oo. successful marriage. Pero ngayon naman hindi siya ganun ka-practice. Diba? Mm. Kasi siyempre, meron naman kasi arranged marriage. Parang engage muna, di ba? So you get to know each other. So I think yun lang ang medyo I don't like about being a townsend. Parang you will be arranged marriage. fixed marriage. Ikaw, meron pa rin naisip. I think yun din kuya, yung fixed marriage. Common. Very common. Ikaw Yeah. na. Yan yung parang yung always questions ng mga Christian Diba? friends Oo. ko. If on At my saka family, meron bang pati ganun? yung about sa Dory. Oh, Kasi that's another question. So Yes, yan muna. Yeah, same. Ikaw dahil. Ako, same naman. Tapos, Kaya gaya ka. hindi. I mean, meron pa kasi, di ba sa atin, either Pretty. ikan kasi na pwede ipa... Yun ang ayaw mo. Yung parang marrying your Bad cousin. idea. Oo. Second cousin naman, lima ka mga apelido. Ha? Pero second cousin pwede na, di ba? At yung ayaw apelido. Tama ba? Hindi, Question okay na lang. sa kanila. Kung Okay lang. Daw ako. Si- Yun lang Basta parang second, I think second or third, Third. I don't know. Kasi comment nyo na Parang guys hindi kung natin kasi totoo. hindi natin kasi sa atin, hindi naman nag-happen yun sa mismo sa family natin, di ba? Parang walang ganun. Kaya, kaya yun Parang ang maganda. sa So, iba kasi. yeah, sa iba. Pero sa, Pero I think Old sa family Chinese, natin. mga Chinese May kasi, question, yes. one of the reasons, anong question? Tutukan nyo dito sa content nyo. Ako. Anong question? Question ba yun? sa mga ano kasi, sa Chinese, para ang Question wealth ba yun? daw, Question. kumiikot lang within their family. Question? Okay, so ano, hindi naman Chinese. Pang other, Hindi, pailan muna ba ako ng Ano phone? Wala may pa. mga ano Ini? kasi, Yeah.
kaya may mga marrying of circumstances and all. Kaya gusto, para ang wealth ng family, within the family lang din. Yeah, sa iba. ganun. Sa iba, pero sa atin, yun. May nangyayari din kasi sa mga, sa mga tao sila, iba yung parang, pero, nowadays, hindi naman siya ganun Kasi ito lang yung mga pinapractice. nasasaksihan namin. Guys, ano lang naman to, Okay. observation. Observation. So kayo, as a modern Filipina, charismatic model, iba inaano naman modern. Modern Muslima. Wala daw ganyan ka. Wala daw, yung modern Muslim. Anyway, ayo, sige. Modern Muslim. Coming here in Manila, what is that something unforgettable experience niyo as someone na kanina? Di ba kasi yung mga Tagalog, or not mostly, natatakot sila. Kasi ako, in my experience in Cebu, parang no one want to approach when they know na I'm a Muslim. Kasi daw, terorista and all ganyan. So, na-experience niyo ba yung dito? And Ako, nung nag-start ako dito, hindi ko na-experience, parang feel ko I am very welcome talaga. Kasi kahit sa office namin, kasi ako lang nag-iisang Muslim sa namin ng lagi sinasabi ng mga office mate ko, safe ka kasi hindi ka gagalawin ng kahit sino kahit maglakad ka kasi Muslim ka tsaka nakahijab ka. So, kasi daw, Hi, yung mga Kai! Muslim na dito, yung mga Muslim na maranaw dito, kunyari kapag ginalaw yung isang babaeng Muslim or lumalakad sa daan, kahit hindi daw yung kilala, nagtutulungan lahat ng mga Muslim. So, ganun yung parang, Muslim. well, Oo. takot. Parang parang siya, no? Positive and negative siya. So, parang, in a way, takot sila kasi alam nila matatapang yung mga Muslim. yun. In your part naman, as someone who's new in the city, parang you feel safe kasi hindi ka gagalawin nila Oo, kasi kaya. because they will protect They will you regardless yes. of No who you battery. are, as long as No battery. you're as long as you're in the same faith, di ba? Which is nice. Oo. Ikaw, Alin, natakot ka ba when you came here? Because again, di ba? This is For a me, no. Kasi sa office mismo, kahit Welcome ako to my talaga. office, grabe yung consideration when it come to buying foods to my boss. Yeah. Grabe sila bumili. Like, sabi mo na nila, tanungin mo na si Ali kung okay ba yung food sa kanya. Which is, that's really a big adjustment. And minsan naiyanak na adjustment nila, which is the respect. I think it's an opportunity din to explain to them na, di ba, yung mga district, yung mga hindi pwede sa atin. Kasi may iba kasi, hindi niya nagigets, bakit hindi ko kumakain ng food? Oo. Diba? Ako, when I was in Cebu, parang team building kami, parang, ako naiiyak kasi lahat sila Christians, diba? So, lahat sila mag-a-adjust to Hi, me. hi! Like sa mga food, ganyan. So, ini-explain ko. Akala kasi nila, yung pork niya, hindi mo na pwedeng kain. Hindi na alam na kahit yung mga utensils kapag, di ba, hindi na. So, Pag-contaminate. oo. Depende So, oil. because of that, nga, tayo na nakakahalubilo natin sila, they will get to understand, ganito pala yun. So, which is a good thing, di ba? Na parang advocacy tayo or we're educating them na it's not about being ma-artist of Yes. because our faith. Ikaw, Kate, how did you adjust when it comes to the pagkain dito sa So, syempre, pang Davao pa kayo, right? dito sa sa Maynila? Talaga po. Just, Pagdating sa pagkain, at first, kasi sa Quiapo ako before. so okay, Maraming Oh, ano, yeah. Mas maraming Muslim na doon. So, mas, community. mm At least ang adjustment, yung ganun pa. Pero ganun, transfer mo to other country. Dito kasi sa QC, pag nagtanong ka sa mga paligid, may pork, and sabi naman sila. yun. Even the oil. Sinasabi So, na. aware Oo. sila. So, na-experience ko nga sa fine Ako, dining. niluto na lang ako. Yes. Yung nasa pa lang ako, yung papasok pa lang, hinarang yung Shaolong sinabihan ba? na ako, garo. Ay, yung sa Sabi Shaolong niya- Bao pala, di ba? Yung Yung tumating tayo. Sa Shaolong Sabi Bao. niya, ma'am, okay lang po ba? Kasi nagsiserve po, hindi kami halal restaurant. Nagsiserve po kami ng pork. Pero may other way naman daw na kung okay lang, food ko muna daw yung ipa-fry nila una. Bago i-serve, bago nilang gamitin yung oil. So doon kasi na-touch ako sa yung Oo. yung So, gesture na hindi ko gano'n. makikita So sila. and
Ako na, di ba? Paano ko tumod? Why sa niya ugat to dito? Ay, The nakarecord. viewers lang ako here. So at least ngayon aware na sila, di ba? Yeah. Parang ano, na alam na nila, okay, yung utensils yung Kaya nga. family. Before kasi, sa Cebu kasi no, hindi sila ganun pa. Kasi I keep ang Cebu, di ba doon nagsimula ang Christianism. Kaya. So mostly doon talaga. Christian. Although may mga part doon ng ano, no, like Lapu-Lapu City. So Lapu-Lapu City may mga Muslim communities doon. But mostly talaga is, Meron pa din. So, parang some of Christian kasi mga kaibigan ko. Mm. Tatanong muna sila, okay lang ba? May nakain kami. Course kasi. Yung ano, consideration. meron at least, ano, may awareness Yes, na sila. totoo. Diba? May awareness na sila, which is nice. Kasi ako talaga, pag mag-team building, parang, ako, pwede ako na ang parang, di ba, what if nabiyaan na yung kuwan, yung luwag mo? Ngayon ako tapos nasa island pa, di ba? So, doon, okay, mag-team building kami, okay, mauna si Jaka pa, kumuha ng food, di ba? Oh, So, awareness sila. So, di pa rin maiwasan kasi na yung utensils nagamit na without knowledge na. Oo, na ano. Na-experience niya Pag without sa ano, knowledge daw kasi, consider na-buffet, yung yun. nag-buffet kayo. But, still. Nag-buffet kita sa ano, yung, remember, Ano siya? di ba nag-ano kami, nag-guest kami sa TV, tapos hinaus kami sa Rembrandt. Oo, Rembrandt. House arrest. Oo, Rembrandt kami, lahat kami, as in, tapos, syempre may free breakfast yun. Tapos parang, ang pansit ba yun, Pansit chorizo. pala, Oo, yung pansit. Tinanong namin yung Late na nakakain. Oo, sabi niya, sabi niya, ano daw, okay lang yun. May isang hindi daw, yung chorizo daw is po, nakakain na kami. And nag-cleansing na sila guys. Tapos nag-cleansing, unexpected. Pag ano naman, Hindi naman sinadya. sinadya. Carry lang, no need mo. Pero pag sinadya mo talaga, you have to do that. The ritual talaga. So, kumusta naman ang kinakain natin? Ang sarap ng Ang food. sarap nito. Ang tanong, may laman pa ba yan, guys? Meron pa. Wala na. Pastil. Alas Ubus na yan. Mag-order ako ulit. Actually, masarap yung sa kanin. Pero Kaya pag nga. Spicy lang kasi talaga yung in-order. nagda-diet, kasi sila ang diet niya. Cheat day? Yun. So, kung meron kayong magandang experience, ano man yung pinaka-worst experience niya? Pinakamagandang experience. Worst. Worst? Pinaka-worst. Yeah, ako, I have one. I will not mention. There's one person, since I'm new in Manila, office mate ko siya, tinanong niya akong subuan ng fork. Hello. It's a barbecue. And aware siya na bawal sa akin, twice niya. But thanks to my friends, Is it girl or boy? it's a girl. Yeah, it's Mata Mahal, Arrival. ganyan din. Meron din. Yeah. ako. No. Ano, okay na siya ngayon. But yeah, thanks to my boss and my Very colleagues in that disrespectful time. naman. Subuan talaga. Tapos, Yeah. di ba obvious naka-hijab ka na nga. So, it's really, It's, I think, dinuguan. ah, Betamax, yeah. Betamax. Oh no. That's girl. Never experienced. girl! Yes. But that was before pa, guys. Nag-sorry naman siya. Ah, okay. At least that's so. This is mine. Sa akin, siguro dahil masasabi ko wala akong worst na experience or bad experience dito sa Manila since nag-work ako sa Manila dito sa PPO. Kasi lahat ng mga nakakasalamuha ko, lahat nakakasundo ko. Babait. Ang babait. Maybe Tas, because if your personality mo kasi very approachable, very yun, very dahil bubbly. siguro So, ganun yung... magaan yung loob nila Oo. sa'yo. Tas yun. Pero sabi nga nila, nung una nila ako nakita, yung impression nila sa akin, parang strict or hindi kami papansinin or hindi, ganun. Pero once na nakilala nila ako, nakausap nila ako, so doon na parang nagkakasundo or same vibes True. pala. True to life So, yan. True to life. Kaya halos ngayon, yung mga kaibigan ko dito, yung mga dati kong kaibigan sa previous company ko talaga, hanggang ngayon sila pa din yung mga friends ko. Kasi nagkakasundo kami, pati lahat, actually kahit ngayon sa new company namin, lahat nakakasundo ko. I think isa sa mga maganda sa BPO, no, they don't discriminate. Yes. Kasi ako, I experienced Ako yung kasi- applying a non-BPO when I was in Cebu. Na-discriminate talaga ako. So there is one, not really a company, but it's an ESL. Di ba uso ang ESL? Yung parang Korean teacher. So, in-interview ako ni Ate Girl ganyan. So, siyempre, biodata pa yun before, yung resume. Ay, resume na pala. Tapos, siyempre sa resume, lahat nakalagay. Mga video, mga ganyan. So,
yung hindi pa nakita ang religion ko, okay pa yung ano namin, conversation, ganyan, ang masaya pa ang question. Tapos, napunta na sa religion, sabi niya, oh, you're a Muslim. Sabi niya, I'm afraid. Sabi niya, Oh, no. Tapos, the interaction was, hindi na siya ganun kababli. Bigla siyang oh, tapos hindi niya ako tinawagan. Hindi ako tinawagan. Wala nang ano. Tapos, another na naman, nag-apply ako sa isa sa mga mall doon sa Cebu. Sabi niya, you know what? Maganda yung ano mo, yung background mo, yung ganyan sa Jollibee, ganyan. Pero sabi niya, there's one thing na parang medyo mahirapan ka. Sabi ng hiring manager. Sabi ko, what is it, sir? Is it about my religion? Sabi niya, oo. Pero sabi niya, ipapalusot kita dito sa interview ko na to. Ikaw na lang ang bahala lumusot sa area manager na. So when I was interviewed by the area manager, sabi niya, it says here that you're a Muslim. Sabi niya. So kapag naka-assign ka sa market, may mga pork doon, sabi niya ganyan. So are you okay na parang gawa ka daw ang pork and ganyan. Sabi ko, wala namang problema about that, ma'am. As long as hindi yun ipapakain sa akin yung pork. That's okay. Yes, Oo. ganun din. Wala naman talagang problema. So, ang ending, hindi pa na ako tinawagan. So, piling ko talaga, may mga discrimination nangyayari when they know na you are but that's in when I was in I think dito sa Manila, hindi ako kasi never ko Kasi Ako nag-experience ko ko sa kay Kuy. Talaga? Tapos, pinaka-final interview ko, 12 a.m. Then, BPO yun, dito sa Mandaluyong. Eh, wala natanggap, wala nang pera, naglakad. Mandaluyong to Libertad, Pasay. Layo. Oo. Grabe yung experience yun. Diba? So, yun. Pero, good thing kasi may pagkain. So, may pa-free. Oo. At least, diba, may energy maglakad pa uwi. Yun. So, yun ang pinaka-ano ko na discrimination. So, siguro kasi talaga, I'm not saying all ha, pero BPO talaga is very diverse talaga sila. They really hire you for your potential na from where you are and who you are and who you know. Pero so far ngayon, wala Yeah. discrimination. kasi maraming Muslim. Meron na nga naka-ano lang, naka-nikab. Pinahire na ngayon. Maraming Muslim na nag-work sa BPO. Yun ang maganda. Alorica talaga. Alorica nagtatanggagan sa sila na so, Very At saka diverse. hardworking ang mga oo. Kaya, At saka I remember kasi, syempre ako yung pinakamatanda. Few lang talaga yung mga Muslims na sinesend nila sa school. Especially Tausug. Tausug talaga don't believe in education before. Kasi ang iniisip nila, if they send their kids to school, it will be converted into Christian. Diba? Merong kasing bang iba, pagdating nila ng ibang lugar, nagtatanggal na. Oo. So, ganon, kumakain na ng mga bawal. So, yun ang kinakatakutan ng parents before. Kaya, growing up ako, are you here? Yes. Ako kasi growing up, hindi ko na siya. No, siya is ako kasi growing up, my parents aren't supportive when it comes to my education. Kasi nga, yun ang belief nila na once they send you to school, there's a possibility na you'll get converted into oo. Kasi, siyempre, ang nag-introduce ng education sa atin is yung Spanish, di ba? So, sila rin ang may dalang Christianity. Yes, kasi meron tayong sariling sarili nating madrasa education. So, yun ang inaano ng . But then, they realize na if we don't go to school, wala kang diploma, wala kang degree, it's impossible for you to get a job, diba? Kasi karamihan sa mga Muslim or Islam, is Muslim, is diba business, once marunong ka na mag-math, mag-calculate, ganyan, Okay kaya rin na na yun. yun. Oo. Kasi into business Kaya kasi mas maraming mga businessman. Yeah, speaking of business, one of my Christian friends asked, bakit ang Muslim is more on business, no? Businesswoman, businessman. Tinatrain ba daw natin or sadyang ganun yung pinalaki? I think upbringing din. Yun ang pinalakihan kasi nga, di ba? Upbringing. Kung paano ka pinahana din ng Kasi yung sinauna talaga,
they don't, yun yung belief nila. They don't, school is for Christian. Kasi once they send their kids to school, magiging Christian siya. Kasi ang nag-introduce nun is mga Spaniard. Mga Spaniard is Christian. So, mga Muslim, as long as carry mo nang mag-calculate ng numbers, minus, plus, and add, ganyan, business ka talaga. Kaya maraming mga businessman ng Muslim. It's part of the culture ng mga Muslim. Yun ang ang nakalakihan. But then they realize if you don't study, you cannot communicate with other people. Yes. Like Correct. English, diba? So you Totoo. cannot educate, you cannot Especially spread. working in BPO. Correct. Yes, Kasi diba, advantage talaga pag kaya may Kasi mga you may know how mga to ano speak na, may basic mga English. mga scholars na Muslim or Yes. Islam na ina-allow na nila send your kids to school kasi how are they going to introduce Islam or how to educate other people about Islam if they cannot communicate. So kaya ngayon marami ng mga tausong Yes. pinapaaral, best in support pa talaga sila sa mga anak nila, di ba? O mag-nurse ka, girl, para makapunta ka na sa Oo, di ba? kasi kagami ng medical course, di ba? Kaya para Maraming, ma-send sa syempre, ang mga pangsud, may mga lupain, di ba? Mga Kapera. nakatabog. Best Bulawan, correct? Bulawan. Oo, walang savings sa bangko, pero May may bulawan. paol sa, di ba? Oo, totoo. Mga malaki, biyaan. So, ganun. So, yun, nag-invest na talaga sila sa Yan talaga education yung ng anak. investment ng mga Mga Muslim. Ay, mga tausug pala. Tausug. Nato. Kasi, di ba? Bahala na walang pera. Basta, may bulawan. Yes, investment daw kasi yun. Kahit malabo. Ayun. So, Bulawan talaga. kahit mistang, basta, bulawan. Cheese. Basta ang bisita in lamay. True. As in, I think that's one of the things I like being tausug. Pagig simbisita o di mahinang. Magpaluoy-luoy dahil bisita para kailan biscuit. Correct. Pero hindi naman tayo ganun eh. Ay, biyaan talaga. Yan kami. Talaga? Kasi syempre, ibang bahay Nagpapaloy. kayo. Oo. Magluloy kami din, paingon na kami kwan, datita. Ito kami, matakakali ko, di ba? Ang bisita. Siyempre, that's bata-bata days. Right? Kasi syempre, yung bisita, di lang mapabuko. Ang bisita, gana ka na hanay. Ito lang kami Yung parindaray na. Dito lang kami kwarto. Kwarto lang kami. Pero pag ising bisita, Takaw na. kaya di na magtulmat-tulmat. Lamisa na So yun. So kayo, if you will be born Ipahak ba ako again, seafoods? do you still wanna Pahak be a lang ngayon. tausu? Or Yes, a of different? course. I love Why? my tribe. Siyempre. Happening? Sa bagay, no? I think, Oo. maganda rin kasi talaga ang Tausu. upbringing ng tausu talaga. Very close family ties talaga. Kung pwede sa isang bahay na kayo titira, doon na lang kayo talaga lahat titira. Dito. Which is, ikaw daw, if you will be born again, would you still wanna be a tausu? Yes. Baka bet mo Amalia Fuentes. Ay, Pwede sa mga Maria Fuente. Milikan dapat, please. Superman. Juan. Tausog pa rin. Tausog pa. Tausog pa din. Saudiya, biyahan. Because you are half, you're a German. Dubai. Have blood of German. Tausog. Sige, papiyong ka, tausog, Arab. Hindi lang nga. Amalia Fuentes, Waka-Waka. Juan. Tausog. Tausog pa rin. Ano pa din siyempre. Bagay. Siyempre, kung may Bombay. Saudiya. Depende. Kasi mga Saudi, di ba, mga best in Cebu. Depende. Uy. Public na lang yun. Hindi, kasi di ba, that's how akuan sila, kaya sila, tawag dito, sibuyas is good for sa health. Bagay, di ba? Pang blood Fresh sugar. na sibuyas. Sige, ito Dapat na. nilutuin. Last, Dapat last nilutuin. last question. If there's, how will you introduce tausug to other people? How would you introduce or describe tausug?
Especially for those who doesn't know who are Tausug. Oo na no, Oh, yeah. That's your own. Example, you meet someone, foreigner, syempre, what they know about Filipino is just Filipino. They don't know that we have different tribes, right? So, especially Tausug, because Tausug is somewhere in Honolulu. Diba? So how are you going to introduce yourself as a Tausug woman to other foreigner, Ako to kasi other ano, people? ako like, as a growing up sa, Tausug community, ang nasasabi ko is, one thing is, our family, yung family oriented, Family, Yes, family ako. ties. family ties. Yun ang number one na masasabi ko. Kasi, yun sa amin, kahit saan ka mo mapunta sa ibang place, di ba? Nandoon pa din talaga yung communication, connection. Kahit ang layo mo na or OFW man, or kahit dito working in Manila, tapos nasa yung family mo nasa ibang place. So, like, witnessing my pamangkin, like Alicia. So, yung ties ng family, nandun pa din, intact pa din. Sinawangwan. So, one thing, I think yun talaga yung masasabi ko na So, i-introduce ko sa, so it's like, ewan ko, kasi sa iba, ganun din, di ba? Pero sa akin yun, my own perception talaga is, yun yung family ties. family oriented kumbaga. So we Tausug are very family oriented. So mas priority. Kumbaga pinapatunayan natin na blood is thicker than water. Yes, totoo. Kahit saan ka man mapunta. Kahit nag-away man kayo, Oo, pag may oo, kaaway oo, yung hindi mo kasundo, doon ka pa rin papanig sa pamilya mo, which is true. True. I agree. Ikaw, Alin, Protect your family. Ano Ang- never happen. paano mo ipapakilala ang Tausug sa ibang lahi? Sa ibang mga friends mo. For or- me, syempre, first greeting, which is the Assalamualaikum to everyone. Even Christians, they know how to greet as well. Assalamualaikum. And second is the way how we dance. Yes, Even that's true. here on Very the compliant street, na. fashionista, the long Nakikita naman nila yung physically, di ba? The way how they Oo, kasi you will really tell kung ano sila, anong tribe sila, di ba? The way they dress. Yeah. Kung ano ito. Di ba? Kasi, although di ba, iba. Islam. Ako lang hindi ko ma-identify. Ako, I can. I can. You can, di ba? You can tell. Ikaw, ito. Like, Tausug, i-test. Oh. I-test. Ay, parang compliance Oh. purposes. Ano ito? Hindi, I'm not generalizing. I mean, this is my own observation. The way we dress, the way they dress, you can really tell where is this coming from. Anong tribe ko. Kasi, of all, hindi ako nagsasalit na based on my observation, of all talaga, ang pinaka-compliance when it comes to dress. Yes, po. Aside from sa mga Saudiya, is really the Tausug. Kasi, di ba, very Close talaga. Very- Dapat very- na makita very yung pusot. head, yung tenga. Ganyan, covered yung mga aurat. Yan. Yes. Yun. So that's one thing. Ikaw Kasi ba? dito, Ikaw, Jay? Ako, paano observe mo ko dito sa mga Muslim. paano mo i-introduce ang Tausug sa other lahi? I think Tanidor. Wait, another one. Pahulog ka. This is so physically dali. Which is also known before as kinakatakutan ng Oo. guys. Knowing Tausug sa ulo, they're very accommodating kaya. Oo, yun lang. Tomorrow daw. Misinterpret talaga yung Misinterpret. mga Tausug, lalo na yung mga people ulo-sulo. And good thing ngayon, di ba, may mga may mga tourism people. Yeah. Oo. Open na siya for tourism, yung ulo-sulo, which is ang reason din ng ganyan, ang ayaw mag-modernize ng ulo-sulo kasi nga, ayaw nilang ma-influence. Christian. Very conservative din talaga ang taga-Hulu. Oh. Kaya ayaw nilang ma-enjoy the world. Pero At there's least right still now. Christian Oh, church sure. Oh, may there. church. Merong church. Yung dalhin mo talaga, physically dalhin mo talaga sila sa... Oo. Para at least ma-witness na nila. Sagot mo lahat? Ma-immerse nila yung culture ng Maging ambassador ng Oh. Sagot niya po lahat, guys. So, sa gusto pakilala ang mga punta ng Honolulu. the tour guide is here. Siguro ako,
if I am to introduce Tausu sa other lahi, I would say, yeah, number one is family oriented. Family-oriented, yeah. Oo, kanang Yun talaga kasi yung ano ko. black by pack talaga. So, kahit magkaaway Kahit kami saan. magkapatid, basta may kalaban siya, kalaban namin yung ano. Iba, Ganun. iba na yung resolution namin dalawa as magkaaway. Secondly is very yun nga, approachable and accommodating, di ba? So, yun, go to Hulo. Very ano talaga. Very, O, lahat, ilabas ang mga bagong kukumo Oo. at mga bagong Oo. plato, di ba? Ang magpasumbang Nakahiga pa mano, sa kama. mga sabaw, gano'n, di ba? Minsan yung mag-asawa pa Oo, mag-a-adjust para mag-a-adjust. makatulog. Yes, so Oo. ganun ka hospitable talaga yung mga tao. So another thing siguro is The respect to the Oo, other respect. genders. Respect elders talaga. Kahit gaano ka no, you don't fight back to your mom or to anyone who's older than you. And of course, yung salam, di ba? Tapos pag babae, beso-beso. Di ba? Kahit kakamit lang ganyan, beso-beso, sign of respect. So, yun. So that's one of the things how I would like to also to be introduced to other kalaki. So, di ba? So, ayun mga ka-ching-ching aw, I think it's time to wrap up. So that's a very productive conversation and educational conversation. So hopefully, Comment down. we will Comment have down. our episode 2 ba? Yeah. Yes. Episode 2. Sana. So, Comment down. if you have a topic that you would like us to discuss, just comment in our video, di ba? And any social media you would like to promote, guys. Yes, my TikTok. What's your TikTok name? Queenie M. It's Queenie M. Queenie Ann. Follow her in TikTok. Ano yung mga niche sa TikTok? More on Food like trip, food diba? trip, yes. Food trip Food at trip, saka mga yes. mga Mga OOTD. yes. Yes. Kung you're a Muslima and then you wanted to learn how to be stylish, follow her on her TikTok. Queenie Ann. Thank you. How about you, Alicia? Alicia Abderrania on Facebook. Ching. Alicia, doon na ang Facebook. TikTok, Ali. 18. Ako, Kaiser Muhajir, IG, Facebook, So yung Very, I'm more on Very- skincare. Oo, Skincare naman siya. skincare siya. Ako naman yan, you can follow me on lahat na. Instagram. Jaffy Muhajir pa rin sa lahat ng social media platform. And then, I think ako lahat na ng affiliate, lahat na ng mga product na ko. So yeah, watch out. And again guys, if you have questions or if you want to know more about our culture or anything, just comment and we will answer that on our next episode. Ayan. So thank you so much. Salamat. Mahaba share mo na screen. I-call mo na